Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Meron tayong bagong pag-uusapan ngayon, no. May nakitang barko ng China, no, dito sa palibot ng Ayungin Shoal. Ito yung tinatawag na tugboat o ito yung humihila, no, sa mga barko na halimbawa na stranded, sumadsad. Halimbawa na lang ang BRP Sierra Madre. So ngayon, ito ang katanungan. Bakit may tugboat doon sa may bandang Ayungin Shoal? Ito ba'y ipinadala ng China para hilahin ang BRP Sierra Madre, mga tol? Yan ang ating aalamin at pag-uusapan sa araw na ito. Ito ang ating magiging topic, no? Etong balitang ito, mga tol, ay mula rito sa PTV Philippines, no? Sabi rito, no, AFP, BRP Sierra Madre, hindi basta-basta maaalis o hindi to basta-basta, mga tol, pwedeng hilahin. Kasi nga, mga tol, merong nakitang tugboat ng China sa Ayungin Shoal. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Iginitang Armed Forces of the Philippines na hindi madaling alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, lalo na't may namatang tugboat ng People's Liberation Army Navy ng China doon. Saka imagine nyo, mga tol, etong BRP Sierra Madre, napakatagal nang nakasadsad yan dyan, mga tol. Baka nga tinubuan na ng ugat yan dyan eh. Diba? Kasi 1999 yan yung ipinasadsad yan ng dating Pangulong Joseph Estrada. Alright, 1999 yun, mga tol. Tapos, kung titignan nyo yung kondisyon ng BRP Sierra Madre, halos nilalamon na siya ng kalawang. Marupok na yan, mga tol. So kung yan ay kakabitan ng tugboat, at naniniwala ako hindi sapat ang isa o dalawa. Hindi sapat ang dalawa o ilang tugboat para hilahin yan. At pag hinila yan, mga tol, pwede yang mahati na lang. Mahati sa gitna. So ang tamang paraan dyan, mga tol, palagay ko lang kakahuyin na yan. Ibig sabihin, chap-chapin na doon, kakatayin na yan. Tapos yun na yung paraan para maalis yung BRP Sierra Madre dyan. Hindi na para hilahin. Kasi kung hihilahin pa nila yan, lulubog at lulubog din yan eh. Diba? Kasi nga, mga tol, hindi na hindi na nagpa-function yung barko na yan. At kinakain na yan ng kalawang eh. Diba? Hindi basta-basta mahihila yan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Namataan simula kahapon ang pag-aligid ng isang tugboat ng PLA Navy ng China, 5 nautical miles mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. 5 nautical miles lang mula sa BRP Sierra Madre. Ito'y ilang araw matapos ang isinagawang drill ng China sa lugar, kung saan nag-deploy pa ng armadong RIB at fast boat ang China Coast Guard. Pero sabi ng Armed Forces of the Philippines, hindi naman ito nakakaalarma. At posibleng ang pag-deploy ng tugboat ay kung sakaling magkaroon ng aksidente ang mga barko ng China. Pwede rin. Pero kung ang ginagawa ng China is mang-intimidate, diba? Yan ang sagot ng ating Philippine Navy, hindi kayo nakakaalarma. Diba? Kumbaga hindi kayo nakakasindak, hindi kayo nakakapagdulot ng concern sa amin. While this is not a cause for alarm, it is not also a reason for us to be prepared for them to tow away BRP Sierra Madre. It will take more than a tugboat to pull out BRP Sierra Madre. Our assessment is that this is more for their own use in the event that they would need a tugboat to pull out any of the ships that would run aground. O baka naman natatakot ulit sila may magkabanggaan na barko nila, mga tol, no? Kasi again, kung saan nandoon ng BRP Sierra Madre, medyo mababaw na yung bandang dun eh. Kaya nga hindi na dun makalapit yung mga malalaking barko, at kapag nga tayo nagsasagawa ng resupply mission dito sa BRP Sierra Madre, mga maliliit na bangka lang ang ginagamit natin kasi nga sasayad na yan dahil mababa na yung bahaging yan. Pero syempre, dyan lang mababa. No? Kaya nga sumadsad yung BRP Sierra Madre, di ba? Kasi mababaw yan eh. Pero pag hinila mo yan at dadalhin mo sa Pampang, syempre dadaan ka sa mga malalalim na parte ng dagat. Sa tingin nyo ba, etong BRP Sierra Madre, may kakayanan pa tong lumutang? Di ba? Napakatagal na ng BRP Sierra Madre dyan. 1999 pa yan. So more than 2 decades na yan, mga tol. Ganon nakatagal yan. Ngayon kung hihilahin nila yan, magkakakalas-kalas na lang yan. Tapos isang tugboat lang yun. Hindi. So, kumbaga hindi pinansin ng ating Philippine Navy etong bagay na to. In the shallow portion of Ayungin Shoal. Giit pa ng AFP,
hindi basta-basta kayang alisin ang BRP Sierra Madre at hindi rin ito hayaang mangyari ng mga tropang Pilipino na naka-istasyon doon. Oo naman, magpadala sila ng warship. Hindi naman sila pwede basta-basta magpadala ng tugboat tapos hihilahin yan, di ba? Di gera yan. Firmly anchored yung BRP Sierra Madre. There are already rules of engagements and contingency plans in place for any eventuality. Kasama doon yung mga ganong gagawin ng kabilang side. Una nang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na isa sa itinuturing na red line sa West Philippine Sea kung may masawing Pilipino na maaaring maging mitya ng Mutual Defense Treaty para sumuporta ang Amerika. Isa sa tinuturing na red line. So meron pang iba, pero isa sa tinuturing na red line kapag may nasawi na ating mga tropa o kahit mga mangingisda siguro. Pero isa na rin mga kapatid na may contingency plan kapag etong China Coast Guard is naglakas ng loob na akyatin o kaya mag-board doon sa BRP Sierra Madre. Kasi kumbaga mga tol, pagtungtong na nila yon sa ating teritoryo. No? Again mga kapatid, etong West Philippine Sea, hindi natin yan teritoryo, hindi natin yan territorial waters, pero meron tayong soberanya dyan. Iba kasi yung territorial waters 12 nautical miles lang yon, no? Masyadong maliit yon. Pero etong mga parte na yan, like halimbawa etong BRP Sierra Madre na yan, pag sumangkay ka dyan o kaya tumungtong sila dyan, para na rin nila tayong ini-invade. So merong planong nakalaan dyan ng ating sandatahang lakas at hindi rin naman siguro nila papayagan yun. Lalapit pa lang siguro etong mga barko nila, haharangin na nila. Bukod sa isang tugboat na nanatili sa bisinidad ng Ayungin Shoal, ang 13 barko ng Chinese Maritime Militia at 2 China Coast Guard na may distansyang 2 nautical miles mula sa BRP Sierra Madre. Sa kabila ng iligal na presensya ng mga barko ng China, ipinangako ng AFP na magpapatuloy ang mga RORE mission. Well, kailangan lang din talaga natin magtiwala sa kanila mga tol, di ba? Alam nila kung anong ginagawa nila at hindi natin sila pwedeng pangunahan. No, kung unless na lang papasok ka sa pagiging sundalo, kaya papasok ka sa mga tungkulin nila, di ba? Pwede kang pwede kang mag-suggest. Pero syempre, hanggat hindi ka pa naman high-ranking official, wala ka pa rin karapatang mangialam sa mga pinapatupad, lalo-lalo na ng mga boss. Rotation and reprovisioning of our forces is a moral obligation of the leadership of the armed forces. Regardless of any threat, any coercive or aggressive action, it will be conducted. We owe it to the men and women in the front lines to provide them with the appropriate support that they need. Yes. Especially food and other important supplies. Yes. Samantala, mayorya ng mga Pilipino ay walang tiwala sa China. Yan, napag-usapan natin yung kahapon. And good thing mga tol, ang daming nag-comment at isa sila doon sa 85%, no? Na hindi ganun nagtitiwala mga kapatid, no? Dito sa sinasabi, mga propaganda, nito mga chekwa mga tol, hindi ko alam kung ano itatawag ko sa kanila. Kasi iba yung sinasabi nila. Whenever nagkakaroon tayo ng mga bilateral meeting, diba? Iba yung sinasabi nila at iba rin naman yung ginagawa nila mga tol sa mismong dagat. At marami rin ang sumusuporta sa pag-iit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dapat lang. Ayon sa isinagawang survey ng Okta Research noong Hulyo na may 1,200 respondents, 85% ang nagsabing hindi katiwa-tiwala ang China. 74% ang naniniwalang ang China ang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Habang 76% ang sumusuporta sa mga hakbang ngayon ng pamahalaan para ipaglaban ang West Philippine Sea. But then again, magkakaalaman tayo mga tol, no, sa 2028 election. Sana hindi magbago itong survey na yan. 85% mga tol ng mga Pilipino, lalo-lalo na voters, kayang-kaya nilang ipanalo ang isang presidente na handang ipaglaban ang ating soberanya. Pero wag din tayong magpapadala sa mga kasi minsan na tayong minsan na tayong naloko dyan mga tol yung tipong may mga pahayag pang sasakay ng jet ski, dadali ng flag ng Pilipinas, itatayo sa pinakamalapit na isla at sasabihin amin ng West Philippine Sea, do whatever you want to do with me.
Sabing ganun. Tapos may ano pa, no? Di dali na lang, kunin na lang yung katawan ko ng mga Pilipino. Dito na kayo umiyak. Di ba? May mga ganun pa mga kapatid. Tapos nung naupo na, biglang magiging tropa din pala ang China. So kailangan mga tol, maging maingat tayo sa pagpili ng susunod na presidente. Sana hindi pro-China, no, ang mapipili ng sambayan ng Pilipino. Ikinalugod ng Department of National Defense ang resulta ng survey na nagpapakitang mas marami ng Pinoy ang may pakialam sa usapin ng West Philippine Sea na inspirasyon ng pamahalaan para protektahan ang ating karapatan alinsunod sa international law at 2016 arbitral ruling. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba, no? At tulad nga ng sinabi natin kanina, hindi pwedeng hatakin basta-basta etong BRP Sierra Madre. So kung ang mga kababayan natin ay ulat o may napanood kayo na ang China nagpadala ng tugboat, huwag kayong mangamba. Tulad nga ng sinabi ng Philippine Navy at ng Armed Forces of the Philippines, hindi nila papayagan mangyari yon. Kaya magtiwala lang tayo sa kanila. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.